Bakit hindi na magkakaroon ng isa pang Warren Buffett? Yan yung topic ko for this video. So recently, gumawa na ng announcement si Warren Buffett. At the age of 94, mag-step down na siya as a CEO na niyang holding company. So ibig sabihin, hindi na siya yung gagawa ng mga investing decision. Okay? So mamaya may i-digest tayong article, title, ito no, from the Wall Street Journal, Why There Will Never Be Another Warren Buffett. Kasi you go to to the internet and magpa-participate ka on some investing community. You all have these retail investors na laging kino-quote si Warren Buffett. And then ano yung ginagawa ni Warren Buffett, ano yung supposed to be mga investment style niya, no? Ginagaya nila thinking na makakuha sila ng similar return, similar investment result like Warren Buffett. And I'm here to tell you that no, you won't be able to imitate whatever result yung nagawa ni Warren Buffett dati. Especially all those people na malas mag-participate dyan sa mga kanyang community, malas mag-consume ng YouTube content, ganon. It's impossible. It's zero chance. Okay? Maaari kayong makachamba for a few years, 1 year, ganon. The question is, can you become a consistent winner for a very long time? Tulad ng na-demonstrate ni Warren Buffett. And then for some stock market updates, so kakaroon ulit ng rally ang PSE, continuation of last month. Mamaya tignan natin yung overview ng iba't ibang indices. And lastly, you have this Donald Trump, no? Siya ng AI na nakasuot ng yung pang Pope, no? And pinost niya sa kanyang social media account, and maski yung social media account ng White House pinost din nila, no? So this is the kind of person, the kind of leader na kinakaharap ngayon ng madaming leader ng iba't ibang bansa, most specifically sa makipag-negotiate sa Donald Trump tariff. So market update muna tayo. So kanina nag-report ng inflation ang Pilipinas, and nag-slow down ulit as expected by a lot of analysts. Therefore, mas may room na mag-cut ng interest rate ng ating BSP, Bangko Sentral. And then ang next data na antayin is yung GDP report ng Pilipinas. So kapag inline sa madaming expectation yung GDP report ng Pilipinas, possible magkaroon ulit ng momentum itong ating PSEI for additional or potential upside, no? Expectation natin ng madami ngayon is around 6% at most. Siguro okay lang sa kanila na bumaba to 5.8, 5.9. Pero kung mag-report siya, siguro mga 5.5 or less than that, no? I think it's the opposite, no? Magiging bad sentiment yun sa ating PSEI. So, ito yung year-to-date performances. And as you can see, ang dami lang nag-green. So, you have the US market still on the red. And the international stock, ang bilis niyang umakyat, no? 10% na siya, 10.76% year-to-date. Hindi pa included dito yung yung kanilang supposed to be potential dividend yield for this year. Pag i-factor in mo yun, siguro nasa na yan, no? Naglalaro na sila siguro mga 11 to 12%. You have the emerging market. Ang bilis niya rin umakyat, no? Parang nung nakaraan, medyo flattish lang to.
8.42%. You have the ASEA, positive na rin, 3.64%. So siguro madami sa ating mga neighboring na countries yung kanilang market index positive na din year to date. Inaantay na lang siguro yung Pilipinas. So as you can see here, PSEI, we'll see ba magtuloy-tuloy to. And my personal dividend retirement portfolio still on the positive. And actually, tinatalo na ako ngayon ng international stock index. At least for this year na year to date. Pero since 2021, syempre mas madami pa rin akong na-return or mas madami pa rin na-return yung aking personal dividend retirement portfolio compared to investing on some of these indices na nakita nyo sa aking screen. So ongoing pa rin yung earnings season and so far so good. ICT nag-report kanina, double digit growth ata, malaking company din to, no? So ayan, also growing. Parang last year umabot na rin ng 1 trillion yung market cap niyan. So matindi din yan na growth driver ng PSEI. And we'll see kung ano pa yung i-report ng ibang constituents ng ating main index. Kasi yung Q1, ano pa yan continuation pa lang yan ng momentum of last year. Ang crucial dyan is Q3 tsaka Q4 talaga kasi ando na yung potential effect ng Donald Trump tariff, no? Ano yung mga potential disruption na nagawa ng Donald Trump tariff, especially sa second quarter, di ba? Dito ata mangyayari yung yung deadline niya for negotiation after the 90 days, ano yung gagawin niya? Ano yung bago niyang deal, di ba? And makapag-adapt ba yung ibang mga countries? Sasang-ayon ba sila? Magre-retaliate? Well, that we don't know yet. Only time will tell. Now, dito na ako sa topic ko for today, which is Warren Buffett. And mag-step down na siya as CEO by the end of the year, no? So technically, pwede mo sabihin ito na yung hangganan ng kanyang career. And normally yung mga ganyan, no, yung mga money manager, mga super investor, normally pag magre-retire yung mga yan, gusto nila lagi mag-retire sa peak ng kanilang career, no? Kumbaga tatansyahin nila yan kaya ako pwede mag-retire, no? Para, 'di ba, yung kanilang legacy na may iwan is very positive. Na siguro baka nakita ni Warren Buffett na in the years to come, no, under Donald Trump, 'di ba, yung mga ginagawa ni Donald Trump, baka di siya ganun ka-optimistic sa US market. At least on the short term siguro hanggat andyan ba si Donald Trump, no? Yung mga policy na ginagawa niya. So temporarily, baka ito na yung peak muna ng Berkshire. And from here, mag-decline muna to or mag-correct. So siguro nakikita niya na this is the right time na mag-retire muna siya, di ba? Para masemento niya yung kanyang may iwan na legacy. And ang legacy na ito ni Warren Buffett is since i-start niya yung kanyang Berkshire, nakapag-return siya almost 20% year over year. Na 20% year over year kapag kinompound mo yon for parang 4 decades ata siya na 4 or 6 decade. So, kunyari, eto, no, tatanong natin, what is 100,000 compounded 20% year over year for a period of 60 years? So, 100,000, grabe, with a 20% year over year return for 60 years is 5.6 billion, di ba? That's the power of compounding na tinatawag. Meanwhile, pag kunyari nag-invest ka lang sa S&P 500 na approximately nasa lang yan 10% year over year, makikita nyo yung massive difference nung dalawa. So yung isa, 30 million pero malaking pera pa rin yan So 100,000 magiging 30 million USD, malaking pera pa rin. Pero
Iba talaga nakagawa ng ano, no? Higher compounding rate. Yung isa, 100,000 magiging 5.6 billion. Di ba? Billion. Saka ng bilyonaryo. Sikat ka na nun sa buong mundo. So, two factors na nakapekto sa result na ganito. Syempre, yung compounding rate, no? And then, syempre, kung time kung gaano ka katagal mag-invest. Kapag mataas na nga yung compounding rate mo, sobrang tagal mo pa nag-invest, di ba? Talagang kakaroon ka ng limpak-limpak na pera. Ganun yun, okay? However, itong performance na to ni Warren Buffett, yung kanyang 20% year over year, majority of it nangyari nung kanyang nung kanyang early days, no, yung kanyang outperformance. Majority of that talagang nagawa niya on its early days of investing. Kasi sila yung unang nagpauso ng value investing. So, nung time na siguro puro charting lang yung ginagawa ng ng mga tao, ng mga investor, puro technical analysis, yung iba siguro simple PE ratio lang yung tinitignan. Sila Warren Buffett dati, iba yung pagiging value investor nila. Kaya gumawa sila ng outperformance sa kanilang early years. Pero pag tinitignan mo yung kanyang performance for the past sana ba yun, no? For the past 24 years, makikita mo na yung kanyang return is naging na siya, no? Similar na siya sa S&P 500. Kasi ang long term historical return ng isang S&P 500 is around 10%, no? For that last 24 years, nawala na yung advantage ni Warren Buffett. Kasi nga, dumami na rin yung value investor. Yung process ng information, mas madali na lang din, no? So, technically, ang dami na ngayong investor na nagko-compete para makahanap ng mga bargain stock. Diba? Diyan sa stock market. And I think, na rin yan, no? Limitation na rin yan ng kanyang strategy. Kasi yung strategy niya, is gustong-gusto niya is more on concentrated position and sa laki ng kanyang ng kanyang investment holding ng kanyang mga hinahawakan na asset, 'di ba? Mahirapan ka na talagang mag-concentrate noon. And mostly ng kanyang investment ginagawa niya lang sa US talaga. Kumbaga big believer siya ng US capitalism. Kaya bihira lang yan gumawa ng investment outside US. And kung gagawa man siya is lang, no, very minimal. So in summary, para sa akin yung pagbagsak ng kanyang performance for the past 24 years. Number one is competition sa pagiging value investor. Kasi halos lahat na ngayon ng investor kaya nang gumawa ng valuation, ganon. Kaya nang mag-analyze ng stock. Number two is limitation sa kanyang strategy. Kasi nga, mas gusto niya yung concentrated investing. Unlike kapag kunyari, diversified ka, no? Yung ganong kalaking klase ng asset, madaling ipakalat yun eh. Madali siyang invest sa madaming companies. Di lang sa US, pwede ka rin maghanap sa Europe, emerging market, ganon, di ba? Mahirap siyang i-invest on a single company kasi nga ikaw na magpapagalaw ng price ng company na yon. Kapag kunyari bubuhos mo ng 100 billion on a certain investment position, kailangan mo lang maghanap ng malalaking company nun na malaki yung kanyang market cap. And ito yung mga performances ni Warren Buffett nung or since 2000. So wala yung makita rito na nakaka 100% siya, 200% na advertisement ng mga guro, di ba? Kasi mga guro, tutulungan ka daw nila, gumawa ng 10% return in 1 month. Pag inanalyze mo yon, di ba? Siyempre, papalo ka na doon more than 100%. Ganun katanga yung mga guro, no? Na mag-promise ng mga ganong klase ng return, unrealistic. Pero, ang problema kasi, mas tanga yung mga yung mga kumakagat. Kaya hindi nila nare-realize yon. So, makikita nyo sometimes tinatalo niya ang index
Sometimes siya naman yung natalo. Nyari, eto, talo siya. Kasi ganun talagang investing, no? Minsan, kailan mong tanggapin na there will be some years na talagang matatalo ka. Ang tanong doon is, kaya mo bang bumawi, no? Kaya mo bang bumawi ng panalo on the succeeding years? Yari, ito, natalo siya. Okay? 2004, natalo siya. 2005, natalo siya. And then, ayun, no? 2006, 2007, bumawi na naman siya. 2009, natalo na naman siya. And then, on the next year, bumawi na naman. So, ganun lang investing, no? Normal lang na mag-underperform ka on a few years. Pero syempre, gagawa ka ng way para makabawi ka on other years as well. Para kapag in-average mo yung return mo, ganon, is mas maganda pa rin yung average mo compared sa sa benchmark mo or sa index. So here's an article from the Wall Street Journal, why there will never be another Warren Buffett. So meron dito nag-post kasi pag inopen mo yung mismong article, may bayad, di ba? Kaya ito, kinopy-paste na lang nila. So the first reason why there will never be another Warren Buffett is ito. Alam niyo ba na si Warren Buffett is an obsessed person? Di ba? Masyado siyang obsessed sa stock market. In fact, ginawan siya ng libro and dinetalye doon gaano siya ka-obsessed sa stock market. Kumbaga, buong buhay niya umikot na sa stock market. And dahil masyado siyang obsessed sa stock market, syempre, pag ganyan, may sacrifice ka na gagawin. And for him, ang sinacrifice niya is yung kanyang, foregoing a normal social and ito most especially yung kanyang family life, no? Kumbaga, yes, mayaman kayo, sikat si Warren Buffett, sikat yung tatay mo, pero yung presensya niya sa bahay nyo, yung presensya niya bilang isang magulang, no? Na nakipag-socialize, nakipag-enjoy sa kanyang pamilya, wala yun. Kasi nga, masyado siyang na-obsess sa stock market. And mantakin mo 94 years old na si Warren Buffett. Bakit ngayon lang siya magre-retire? Diba? Kung pwede naman niyang gawin yon nung 50 plus siya, 60 plus siya. Kasi nung 50 to 60 years old si Warren Buffett, mayaman na siya eh. Pero pinagpatuloy niya pa rin yung kanyang career kasi nga meron siyang gustong patunayan and meron siyang obsession sa stock market. Ganon yon. So, dun pa lang, di ba, madami na agad bagsak na retail investor. Gustong gayahin si Warren Buffett. Lahat ng tricks niya, kunyari, gusto nilang gayahin. Lahat ng investing lesson niya na sinasabi, gusto nilang i-imitate. Pero, they don't have that same obsession comparable to Warren Buffett. Dun pa lang, alam mo na that there will never be another Warren Buffett. Most especially among retail investor na ayan, yung mga nagko-consume ng YouTube, ganun. Tumitingin ba sa analysis ng iba para mapag-develop silang conviction ano yung bibili nila na stock. Sumasali-sali pa sa mga community para makuha ng pointers from other investor. So pag ganun kang retail investor, huwag ka lang magsayang ng oras mo na gayahin si Warren Buffett kasi hindi mo siya magagaya. So as early as 11, nagkaroon na siya ng interest on a stock or investing in the stock market. Meanwhile, 11 years old, di ba? Parang puro laro-laro pa rin yung nasa isip ng madaming tao dyan. Okay? So nung bata-bata daw si Warren Buffett, puro annual report yung binabasa niya. Di na niya namamalayan ano yung mga dinadaanan niya sa kanyang bahay, ganon, di ba? And para sa kanya, na-enjoy niya yun, no? Yung pagbabasa ng mga annual report. Na syempre, pag nagbuklat ka ng annual report, di ba? Ilang pages yan eh. So, for most people, maboboard ka dyan eh. Pero sa kanya, ine-enjoy niya yon kasi nga, nandun yung obsession niya, okay? So, conservatively,
Ang estimate niya is nakapagbasa na daw si Warren Buffett ng 100,000 financial statements. Di ba? So, matatawa ka sa mga retail investor quote ng quote kay Warren Buffett, ganon. Pero simpleng financial statement, hindi nila mabasa ng hindi nila mabasa ng buo, di ba? And yet gusto nilang imitate si Warren Buffett. And then yung iba ng mga paragraphs na to is kino-compare na siya sa ibang mga fund manager or money manager. Kasi mostly ng fund manager or money managers, kumikita yan collecting annual management fee. Meanwhile, yung kay Warren Buffett, syempre, iba yung ginawa niya, no? Although, super investor yung tawag sa kanya, pero ang ginawa niya is gumawa siya ng isang holding company which is Berkshire Hathaway. And yung performance ng kanyang stock, ng kanyang company is, of course, based on cash flows, di ba? Cash flows na na-generate ng kanyang mga holdings. Both the public and private companies na hawak niya. And based on those cash flows, doon na bina-value yung company na Berkshire Hathaway. And tina-trade na siya ng madaming investor based on kung anong valuation yung tingin nila na nilalaman ng investment portfolio ni Warren Buffett. Unlike kapag kasi yung mga ibang fund manager ganon, regardless kung maganda or pangit yung result ng kanilang investment portfolio, at the end of the day, babayaran nun pa rin sila ng annual management fee. Therefore, napag-decrease pa rin yon ng total return mo. Meanwhile, kay Warren Buffett, di ba? Bibili ka lang ng shares ng kanyang company. And based on those investment performance na meron siya, nasa yun kung magdadagdag ka pa doon or hindi. And on that process, wala siyang hingin na fee. Okay? So, ano yung performance ng stock price, yun na yun. Yun na yung return mo, di ba? And I think, ayun lang. So, it would be very interesting yung magiging performance ng Berkshire next year. Anong klase ng investment strategy yung gagawin nung bagong hahawak ng Berkshire Hathaway? Mare-replicate niya kaya yung performance ni Warren Buffett or magde-decline na yung investment performance ng kanyang or ng overall portfolio ng Berkshire kasi hindi na si Warren Buffett yung yung nagde-decide, di ba? We'll have to find that out in the years to come. Only time will tell. And lastly, you have this clown, si Donald Trump. Diba? Biruin mo, no? All of the world leaders ngayon, no? Iba't ibang bansa, no? Progressive country, iba emerging countries, and you have to deal with this kind of person na mahilig mag-troll, paiba-iba yung iniisip, paiba-iba yung mga policy, ganon. And etong si Donald Trump, may baka hindi nyo alam, meron tong Donald Trump na coin, meme coin. Nag-launch siya ng kanyang sariling crypto token or crypto coin. Hindi lang doon, madami pa tong ginagawang mga kalokohan Kaya siguro nag-retire na lang si Warren Buffett. Hindi siya optimistic in the short term na baka masira pa yung kanyang legacy dahil sa mga pinagagawa ni Donald Trump.